Akala ng marami kung sino-sino lang ang nasa titulo, siya lang ang may-ari. Pero nitong February 2026, naglabas na matinding desisyon ang Supreme Court para sa mga unmarried at same-sex couples. Huwag kang papayag na mapunta sa wala ang pinaghirapan mo. Under Article 148 ng Family Code, kahit hindi kayo kasal, legal co-owners kayo basta may actual contribution. Dati, kailangan ng original na resibo at bank statements as hard evidence para mapatunayan ang contribution mo sa property. What if nawala na? Thank you ka na lang. Noon, masyadong focus sa cash and formal agreements at kung ano-ano pang formal requirements para mapatunayan mo lang ang claim mo. Sobrang higpit at napakahihirap protektahan ang karapatan mo kung wala ang pangalan mo sa titulo. Pero ngayon, ayon sa Supreme Court ruling sa case na Joseph versus Ursua, mas pinamadali at pinasimple na ang lahat. Ngayon, kahit simpleng sign letter, acknowledgement or private letter na nagsasabing makagkahati kayo, tinatanggap na ng korte bilang ebidensya. Kahit informal evidence tulad ng phone screenshot na magpapatunay ng joint effort and parties management ay pwedeng-pwede na. Mas madali na rin magpa-annotate ng Notice of Adverse Claim or Co-Ownership Interest. Ngayong 2026, ito ang 3 steps to protect your property shares. Don't rely on tiwala. Gumawa ng notarized acknowledgement of interest. Keep digital proof. I-save ang mga convo tungkol sa bayaran ng lupa or bahay. Annotate. Pwede nating i-annotate sa Registry of Deeds ang karapatan mo kahit wala ang pangalan mo sa harap ng titulo. May partner ka ba na abroad o same-sex couple kayo na nagpapatayo ng dream home? Mag-comment ka sa baba at pag-usapan natin yan. Follow lawyerphilippines.org for more legal tips.